Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 50 and 11 pa lang, 25 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may JNT building sa may Santor Extension, corner yan ng Magsaysay Boulevard, Barangay 587, Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Mandaluyong College of Science and Technology sa may Piras Street, Welfare Mill Compound, Addition Hills, Mandaluyong po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Sige po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Sige. Oh. Okay. Good. Then makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. The sidewalk safe and accessible, especially for persons with disability. Alam niyo po, there is already existing laws, accessibility laws, pati na rin yung Magna Carta of Persons with Disability that say that all roads dapat accessible for persons with disability. Yeah. Pero this is a law na halos walang compliance. So we need to correct that. Bakit po? Because about 15% of the Filipino population. So today, wala 16 million Filipinos have some form of physical discapacity. Yeah. Sila yung nagiging immobile, sila yung nagiging homebound pag hindi accessible yung mga sidewalks natin. And Yeah. we proved the other day na talagang inaccessible yung EDSA for any person with disability. Unfortunately. Ang tarik ng mga Unfortunately, wala yata po ba? Yes, nilakad nila, no? Unity walking. Yeah. yes. You know, para sa akin po, this is one thing na pwedeng i-prioritize ng DPWH. And if they do it nationwide, it will be transformative. And it will benefit everybody. Lahat tayo, in all our communities, we need good sidewalks. We need shaded area. Dapat sa sidewalks, magdadaling din sila ng puno so we can have shade. Did you mention? This is, Yes. Did you mention DPWH? yes, sir. Because Okay. DPWH is in charge of what we would call national roads. So all the major roads nationwide, even those going inside cities, under the authority of ng DPWH. In fact, 1/3 of all national roads are actually within urban areas. Opo. They're over. Yeah. Ito yung mga major roads, they're all our cities and Yeah. They're over. Let's interject. Feeling ka na parang kumawala ka. Example lang yung hindi ko kasi plano mo. Mapakaramdaman ko lang ma-break ko lang yung routine muna. At ako'y kumakawala. Pwede ba yun? Parang form of therapy. Yung kakawala ka muna sa feeling mo
nakakasakal na structured na buhay. Pwede ba yun? Pero hindi naman sa hindi siya adaptive eh, maladaptive siya eh. May tiyatakasan ka Ganun. na responsibilidad. So yung adaptive, yung sa tingin mo, sige, wag mo hugasan for the meantime, naintindihan kita, kasi busy ka pa. Pero sino maghuhugas yan? At ang yan, yung isang taon. So, nahirap na yan. So, hindi siya magandang attitude. Hindi ha? Hindi. Oo. Parang Maganda, yung bang ang sarap lang ng feeling na kumawala ka kasi, ha? Parang pinagbigyan mo sarili mo, gano'n, ha? Hindi pala healthy yun, ha? hindi siya kasi, bahay mo yun eh. At ang yung tatrabaho mo, dishwasher. Yun. Magpapalit ka ng libong absent mo para hindi ka muna maghugas at tingga sa restaurant. Hindi ba po? Or, pwede ka gumawa ng matulong para hindi gumawa para sa buhay mo, sa gawain bahay. Para at least makawala ka doon sa routine, no? Pero, pagkang posibilidad na naka-life skills eh. Diba? Kumbaga, ako personally, naalala ko sa sabi ng nanay ko, pag umikot, may hugasin dyan. Hindi yan hugasan niya. Hindi na hugasan nanay ko. So, para hindi kami maghugas, mag-paper plate kami. O kumain kami sa bahay ng tita ko. Makikain kami sa tita ko. Diba? Para wala hugasan. Diba? It's a matter of choice lang din. Pero, ang sasabi ko po dito is we are responsible for every action. Diba? Meron tayong freedom, gawin ang lahat ng bagay na makakatulong sa atin, pero meron din tayong responsibility, ayusin ang ating sarili, at sa ganun, hindi rin at the end of the day, tayo magiging cause o nagka-cause ng distress sa ating buhay. Pero hindi naman pwede mong huhusgahan sila dahil sa gano'n kung ano yung style nila, diskarte nila doon sa ano. Sabi nito isang nag-text, siya daw, alam mo ba, ito, inaamoy muna niya ang plato, lalo na siguro pag sa ibang bahay, ano? Kutsara at tinidor bago kumain. At ayaw ko nang may amoy. Dahil minsan, di ba baka ano? Kaya pag sa bahay na may bahay, amoy mo plato. Simplihan mo, wala sa palata. Simplihan mo lang. So, kanya-kanya si Mavic ngayon, kaibigan ko sa house. Ano siya, ang style niya raw talaga ganun yung minsan natatambak ang household chores pero wala pa sa mood. Pero pag naman nasa mood na siya at nasimulan niya yan dire-diretso at tapos. Hindi yung kailangan pagkakain, linis agad, immediately, hindi naman siya ganon. So kanya-kanya nga. Kanya-kanya nga na tayo. Diskarte po, Rob. Correct, kasi alam naman ng tao kung saan siya ano yung makakatulong sa buhay niya. Halimbawa po, may mga cases po talagang meron silang diskarte na gusto niya makakain, hugas agad. Inaamoy muna, pinupunasan niya muna, okay yun. May mga tao naman na mamaya ko na hugasan kasi sayang sa tubig, gusto ko isang hugasan na lang yan. Okay lang yan. Oo nga yun. Diba? Diba may kumakain pa, hindi hintay mo silang matapos lahat, parang sabay-sabay yung hugas. Opo. Pero kung tatambakin mo yan dahil wala ka lang naman rason at unahin mo manood ng social media, ng reels, tapos may tambakin ako kasi, ibang usapan yun. Katamaran din yung minsan yun. Na alam mo yung priority mo, tapos meron ka pang ginagawa na hindi naman nakakatulong, wala ka bawas ng trabaho bahay. Opo, yung nga, katulad na po yun, manyana habit. Mamaya na yan. O sige, okay, walang problema, mamaya na. Anong dahilan? Tinatamad ako eh. So hindi tama yun. Mamaya na yan, bakit? Meron pa akong priority, may work from home ako. Okay lang yan, excuse yun. Di ba po? Hindi excuse yung mamaya na yan, wala pa ako sa mood. Opo, kasi siyempre, kung hindi na maghuhugas. Mamaya, pag may mood ka na. Kailan? Ganun. Wait lang, Kasi, wait lang. pero relative kasi yung mood. Pwede naman kasi gawin excuse yung wala ako sa mood. Katulad kagabi, wala pa ako sa mood maghugas. Nanood muna ako ng mga series sa cellphone. O basta sabi ko, na-intense yung gasa ko yan, mama pa, sabi ko. Sorry po, Ma'am Elizabeth po. Sa Ma'am Elizabeth, tama po. Okay, set ko lang yung oras. Pero yung tao naman na parang baka mamaya ano ka naman, pusi ka naman na ako masyado. Merong iba na mood talaga. Bakit masama ba kung hinihintay ko ang mood ko? Mamaya mag maghugas, ano pa naman? Masyado ka naman strict parang gano'n na kailangan. Diba? Makakain ko ba? Pwede Kahit bang hanggang tamarin ako? Pwede bang gano'n? May feeling
kung tinatamad ako ngayon. Oo, tama. Kasalanan ba yun? Napaka-stricto mo naman sa buhay. Kaya pwede ka rin balikan ng gano'n, di ba? Minsan pagka nagsama ang isang OC at saka yung isang ganyan ng style, laging nagka-clash yan. Oo, oo. May katwiran din naman yung isa na parang stricto mo nga naman na parang bang life and death yung mahugasan niya. Pwede bang tinatamad? Bawal ba? Kasalanan ba ang tinatamad at the moment? Oo. Totoo yan. Naalala ko bigla. Para walang away sa paghuhugas sa amin, malinis kami, kanya-kanya kami plato, pinggan, kubyerto, Kanya-kanyang hugas. Oo. Ngayon, kung hindi mo inugasan yan, hindi ka makakain. Oo nga, may ganun. Pag hindi ka nagdinis ng pinagkikaan, wala kang bungot, wala kang unan, wala kang bustol. Oo. Ibang klase din. Stricto. Ano ba? Parang... Pero, in fairness, ano yun, embedded sa akin yun. Ang tinuturo sa akin na magulang ko, maging responsable sa araw-araw na gawain. Yun na Diba? nga. Saka Sana ganun na rin. minsan minsan prof, pagka yung ikaw lumaki sa ganyan, yung napaka-stricto, structured na buhay, yun yung tinutukoy ko na minsan, gusto mo lang ma-liberate ba na, dahil Mawala. Oo, parang lumaki ka sa ganun, nasakal ka eh. So parang minsan, kakawala ako. So, ayaw ko muna, gagawin ko muna yung gusto ko. Oo, ngayon lang, babalik din ako sa structure na yan. Pero ngayon, ayoko, gusto ko maramdaman. Ang sarap din Parang therapy, gano'n. Kasi pinag-uusapan yung mga ganito, bro, ang dami din nakaka-relate talaga eh. May kanya-kanya silang share ng kanilang mga style. Ayan. Opo. Oo. Magkaiba yung pagiging burara sa tamad at pagiging dahil meron siyang iba priority ha, kaya hindi nakakapag-linis ang bahay. Kasi yung burara, hindi ka talaga yung burara. Opo, alam na po yun. Iba naman po yung burara. Iba naman yung tamad. At iba yung wala sa mood talaga dahil meron siyang pinagdadaanan sa buhay. Baka kasi makolong attention ko na, yung kaibigan ko, dahil doon sa depression, burara pala siya. Magkakaiba po yan. Depende sa sitwasyon. Depende na sa mga nakikinig ngayon kung kayo ay kasama sa burara, tamad, o kaya sa mood. Pero kalimitan ng nakikita nating mga successful na tao, discipline, structured, consistent. Parang si Michael Joe Deliso, kaibigan ko sa stasyon. Ibig sabihin, minsan yun ang formula na kailangan din, ano? Na ikaw talagang consistent ka. At structured, pero ganun talaga, discipline yan eh. Okay. Rob, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Advance Merry Christmas sa ating lahat. Merry Christmas. Dr. Giancarlo Caranag, isa po siyang psychologist. Kaya maraming katulad kong ganun eh. Ka-OC, ayaw doon yan. Pag nag-ugas, ayoko din naman tumutulong sa ako pag nag-ugas ako. Oo nga. Gawa ko lang. Ay, ano, ito, Sala? Report pa pala. Sala, no? Oo, mga inireklamo ng DSWD sa Office of the Ombudsman kaugnay sa pagbawas sa AIX na mga benepisyaryo. Binibilangan ng 2 empleyado ng City Hall ng Iloilo at 5 barangay kapitan. Alan Gatos, pakidetalye nga, Alan. Inilabas na ng DSWD at ng Office of the Ombudsman ang listahan ng mga pangalan ng mga inireklamong sangkot sa pagtalsas sa ayuda para sa assistance for individuals in crisis situation o AIX. Kabilang dito, sina Jobert Lim at Johnny Condison ng pamamatakuhan ng City Hall ng Iloilo City, Kapitan Dina Elauria ng Taytay, Zone 2, Iloilo City, Kapitan Abadeo Sultana ng Simon Ledesma Haro, Iloilo City, Kapitan Vicente Canyal ng Quezon Arevalo, Iloilo City, Kapitan Remedios Media ng Lanit, Iloilo City, at Kapitan Bisalin Delmo ng Quintin Salas, Iloilo City. Maliban dito, nireklamo din sina Kagawad Tingjin Pineda ng Taytay Zone 2, Iloilo City, Kagawad Buntado at Kagawad Buntales ng Barangay Lanit, Iloilo City, Kagawad Victoria Ruel ng Barangay Quintin Salas, Iloilo City, at 2 John Doe o hindi pa pinapangalanan na Kagawad din ng Simon Ledesma Haro, Iloilo City, at kayo na rin ng Arevalo, Iloilo City, at isang barangay treasurer ng Simon Ledesma Haro, Iloilo City. Sa ngayon ay formal lang tinanggap ng Ombudsman ang reklamo ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Ako si Alagat ng GMA Radio DSWD, dapat na po. Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Uy, regalo mo kay Susie. Si Susie
talaga paborito akong tao ni Susie Entrada eh. Teka, i-unbox ko na nga itong binigay I-unbox mo mo na yan, ah. regalo. Siguro napaka-special ko. Sobrang special ka. Kaya ito. Sa dinamit namin ng tao, ikaw lang pinadala. Ay, Susie Entrada! Binigyan ako ng mug. Abay, so, Low nakulat. coffee style. Ano ibig sabihin? Mug. Papagal mo iinumin ng kape. Oo, tama-tama. Wala pa akong mug eh. Makapal ito ah. Mukhang mahal ito. Oo, mamahalin niya. Kita mo naman yung box Di pa ba, lang. bibigay ng mura. Hindi. At saka nakalagay dyan, no? Saka Low. Low Low. Special ako kay Susie. Ay, Susie, ganda Merry kaya, Christmas. Oo, yan. Gagamitin ko to sa 24th. Kaya pinitili na birthday. yun. Kaya huwag kalimutang ibigay sa'yo eh. Thank you, Susie ah. Yung regalo ko sa'yo, nakuha mo, personal ref. Pinadala ko sa may gate nyo ah. Naku, baka nakuha ng iba. Ayan, ako. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Ako, yung mga nag-text dito, nakakatuwa pagka mga ganito yung pag-uusapan natin. Akala mo talagang, ano yung mga nakikinig sa atin, may kanya-kanya talaga silang mga opinion. Sino ba ang wala namang lababo sa atin eh, di ba? Pero yung nagsasabi na once a day lang kayo naghuhugas, dahil nagtitipid kayo sa tubig at sabon. Ano po yan? Wala pong huwag kayo mag-alala. Walang mental problem. Walang mental problem at hindi kayo dapat Diskarte yan, diskarte yan. Ganun talaga eh, nagtitipid eh, di ba? Mavic, thank you for listening ha, Mavic. Mwah-mwah. Okay, salamat Mavic. Si Mavic ano ba to? Si Mavic. Mavic ano neta? Hindi, yung TV si Mavic. Si Mavic ba? Mavic, kamaingin TV ba lang? Salamat sa pakikinig. At naman niyo sa Wendell Peña sa programa. Anong sa inyo? Lagi nakinig sa programa Usap Tayo sa Pagkwentuhan with Mark Salazar. At Susan Enriquez. Oo, huwag naman sana sobrang traffic. Di ba sabi wala nang sale? Bumatlaw. Eh sa bagay, pag Friday, talaga naman traffic, hindi ba? Teka. Meron pa bang sale bukas? Di ba sabi wala na? O basta paghandaan nyo sa plano sa bagay sa mga panahon to, ayaw mo maglalalabas muna talaga. Nervous na. Hindi essential. Pinag-uusapan na yung traffic kasi yun nakakatakot yung sa biyahe ka, na traffic ka, naiihi ka. O kaya naaano ka. Wala. Yan. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Nabibigger ka. Sabayan po kami bukas. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye. God bless. Mayor Andy Navarro gets all the again. Hey, kami aalis na ni Kulika. Sunod! At sa gabi ko, kasama si Tito Ortiz at Nick, usap na kasama ko yung Picarado. Peter Musi, and it's 11 a.m. exactly. Marami na tayo. Panindigan natin ito. Kaya natin to. Take ko pa lang pa, partner. Okay, bukas. Tingnan natin kung may live yung bycam. Tama, abangan ko. Abangan natin yan ha. Maraming salamat po. And maligayang Pasko sa inyong lahat. Good night. Ang oras, 11:01. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Ngayon pa malapit na ang Pasko. Nagtangkat at nagregalo, umaataw na rin ang exam. Huwag mag-link ng mga kahina-hinalang link para palagi tayong libre. Maging mapagpandan at mag-report agad sa otoridad para hindi mabisa. Huwag hayaan sirain ng isang ang iwan ng pagbibigayan at pagmamahal. Isang paalala mula sa Gcash. Basta may link, huwag SMS mo opisyal yan. Gcash regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Agarang serbisyo, tayo ang tunay.
patutong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagsiservisyo. Linya Coros. Servisyo agad, servisyo sagad. Nagsiservisyo, Linya Coros. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. DZMM Radyo Patrol. Report. Visayas Grid isinailalim sa yellow alert status ngayong araw simula 5 p.m. hanggang 6 p.m. ayon sa NGCP. Alright, ano ibig sabihin itong yellow alert status? Ibig sabihin may 10 planta raw na may power outage April to December 3 ba nito? Since 2024 to since 2023 and one other power plant out since 2021. Arthur Mix, Habang while 16 are what? running on the rated capacity for a total of 482.41 megawatts unavailable. Okay, so ibig sabihin na ako ng yellow alert ay kung yung operation nila ay insufficient to meet the transmission grid contingency requirements. Malamang yung iba ay, ano ba yan? So yun. Okay. Paano naman ang negosyo? Yun. Ay bukod dito, kanya-kanyang diskarte na nga ngayon ang ilang mga motorista para maibsan ang perwisyong dulot nito pong mabigat na trapiko. Ang ilang commuter naman ay nagtsaga na lamang na ito nung weekend, nung Carmageddon sa may area ho ng Marcos Highway na konektado rin yung sa Metro Manila, di ba? Paglakad. O yun ang ginagawa ng karamihan din at dumidiskarte dahil nga hirap makasakay. Ito na ang ating tanong mga kapuso, sa dami ng sasakyan, sa dami na ho kayo ng mga motorista. Tapos pagsama-samahin nyo pa yung iba na hindi sumusunod. Oo, sa mga batas trapiko ba? Eto, mabilis magpatakbo, kaya andyan. Pag meron pong mga salian, traffic na yan. Aksidente, naku po, traffic. Kung minalas-balas pa, baka may nasaktan pa o dyan, traffic na naman. Eto na ang ating tanong ngayong umaga po ng Webes, mga kapuso, makinig. Ang tanong, eto na kung ngayon ang tatanungin, siyempre, meron pa ho bang pag-asa? May pag-asa pa ba na lumuwag ang daloy ng trapiko sa Metro Manila? May pag-asa pa bang lumuwag ang daloy ng trapiko sa Metro Manila? Oo. Abay, wala na. Oo. Ano ang say niyo? Nais natin malaman yan. Nais natin malaman ang inyong opinion sa tanong na yan ngayong umaga. Kaya bueno, ito na. Sa palatuntunang anong say niyo, kayo po ang broadcaster. Sa palatuntunang anong say niyo, kayo po ang anchorman. Sa palatuntunang anong say niyo, ang siho ninyo ang mahalaga. Weng de la Peña. Sa anong say niyo? Bueno. Ito na. Alas 11:05 na ho ng umaga ang ating mga paraan para kayo ay ating mapakinggan. Ito na, marami na ho tayo. Una-una sa social media natin. Andyan ho tayo sa YouTube rin. Sa YouTube, pwede nyo puntahan ang Super Radio DCTV. Mag-subscribe na rin ho kayo niyan. At ang every time ay talagang manonotify ho kayo na tayo po live na live sa YouTube, ha? At pwede mag-komento din ho dyan sa YouTube. At ang ganoon din ho sa ating FB Live. Facebook natin, Super Radio DCTV lamang. At ganoon din ang ating X, ating Twitter. At sa TikTok, mga kabuso, pwede rin po ang ating DPWD X or Next 0917-594-5941 0917-594-5941. Ulitin ko ang tanong, ha, kayo ho ba, tingin nyo, may pag-asa pa ba na lumuwag ang daloy ng trapiko sa Metro Manila? Oo o wala nang kapag-asa yan? Eto na tayo, ang bilis. Ang haba na ho ng listahan natin, usay-say na natin ito, Andy. W2843, good morning sa iyo sa mga texters natin. Meron pa ho yan, Sir Weng. Ang mga barangay natin, pag-asa yan. Okay. Alam po, ano ba ito? Barangay pag-asa o yung mga barangay
ang pag-asa natin. Sige, barangay pag-asa. Tutut, yung mga barangay, pwede rin makatulong, no? Any tutu. Oo, meron pa akong pag-asa yan. Sabi ni 0777, ako, wala na ho, wala nang pag-asa yan. Matraffic na yan. Sabi ni 811, oo, meron pa yan. Basta may disiplina ang mga driver, yan, mga motorista. Meron po pag-asa, lumuwag ang trapiko. Ito naman, 699, ay wala na po. Lalo hong dumadami kasi ang sasakyan. Oo, sabi ho ng MMDA sa kanila hong nakita ngayon, ang average na ho ay 427,000 na may vehikulo. Ito po ay sa EDSA lang, ha? Di ba? Kasama ho dito sa yung mga ibang lugar. O EDSA pa lamang, dumami na ho talaga yung mga vehikulo. Kaya, sobrang traffic pa sa EDSA dumadaan. 8875, ay wala na pong pag-asa. 6793, mukha pong wala na. Mukhang wala na pag-asa. Sabi niya 8448, sabi niya may pag-asa pa yan. Nangyayari yan, yung tingnan nyo, pag mahal na araw, lumuluwag ang traffic. Kasi nag-out of town, di ba? 0042, ay wala na ho, kasi araw-araw, nadadagdag ko na bagong sasakyan. Kaso ang kalsada natin, ganun pa din naman, mas kulang ho sa disiplina sa pagmamaneho. 611612, sa inyo ay, wala na. Meron. Okay. Meron pag-asa. Ito yung pag-asa. Dapat ay wala ng window hour sa coding. So, ibig sabihin, buong araw coding. Ay wala na yung window. Yung oras ba yan? 10 a.m. Hanggang alas 5. Tama, no? Ito sabi ni 8242, wala na ho pag-asa. 9179, wala na ho talagang pag-asa kasi nga walang disiplina at kahit anong rules, wala hong sumusunod sa mga rules. Yun, saan kayo? Walang pag-asa. 3087, ay wala na hong pag-asa yan sa kasi nga, tingnan nyo, yung mga enforcer natin ay wala doon. Kasi nakatapo po sila. 0032, period, wala na ho talagang pag-asa yan, period. Pero buwag, lalo na ho, okay, easy lang ho yan. 4749, wala na. Nagtago sila ng kalsada para, di ba? Yan, makakaluwag, dagdag na kalsada. Pero ngayon, since walang natadagdag, ay wala akong pag-asa. 6513, then punta tayo sa Facebook Live natin. Standby ho kayo dyan. Ang say niya ay 6513, wala na kasi yung mga traffic enforcer din natin, imbes na trabaho ay mag-asiso ang ginagawa, kaliwat ka ng hulihan. So, pag may hinuhuli, tigil, traffic. Okay, lalo na pag hinuhuli nyo, tapos ipapatabi nyo, traffic yun. 1224, sabi niya, hanggat wala hong engineering interventions, katulad ng mga flyover, ay wala po yan. Hindi na. Wala nang pag-asa hanggat wala ho mga dagdag ko ng mga flyover. 6301, say naman ho niya, wala na po, wala na ho pag-asa yan. Sa dami po mga naglalabasan ho ngayon ng mga sasakyan, di ba? Lalo sumisikip ang kalsada, kaya para sa akin, wala nang pag-asa. Say naman ni Daniel, sa Facebook ko tayo, good morning ho sa inyo yan. Say niya, wala nang pag-asa, kasi nga, dapat ang istikto, ang LTO sa pagwalang rehistro, walang garahe. Yung mga ganyan, dapat walang rehistro, walang garahe daw pala. Ngayon, kasi yung iba, kahit walang garahe, nakakabili ng sasakyan. Sabi naman ni Jose, wala na po yan sa Weng. Malala na yan, kasi dumami ang sasakyan, at hindi naman nalaki ang mga daan. Si Edwin, sabi niya, meron po yan. Kailangan ng disiplina lang. Si Nelson, sa inyo, wala nang pag-asa yan kasi nga lalong dumarami ang sasakyan. Hindi naman, nababawasan yan, dumadami. Kaya ang traffic ay hindi wala nang pag-asang mawala yan. Lumuwag ang talo yung traffic mo sa metro nila, wala na. Okay, si Daniel, sa sobrang walang disiplina nga ng mga Pilipino, di ba? At number 1 tayo sa reklamador. Ito po, hindi luluwag ang talo ng traffic ko. Sige, tuloy nyo naman sa Facebook Live, Super Radio, DCBB. Magkomento na ho dyan. Sabi ni Ma'am Belen, wala na pong pag-asa yan. Ang sinaman ni Kem, Sir Weng, sa akin, wala nang pag-asa sa regular day. At lalo pang dumami ang sasakyan sa kalsada. Si Ma'am Luz Riminda, wala na po yung pag-asa. Ang dami ng sasakyan. Kaya matraffic na talaga, Sir Weng, kaya wala na para sa kanya, wala nang pag-asa. Ngayon, tumataas po yan pag panahon ng ganito, kapaskuhan, ilang araw na lamang ba? May 2 linggo na lamang o 14 days to go, Pasko na. At tapos may mga sale pa yan.
sa mall na kaharap highway, main road, di ba? Ayan, gate. Ngayon, naghahanap ko ng pala, baka pinakikiusap mo yung mga lokal na pamalaan na kung pwede, pagbawalan raw muna yung mga mall-wide sale para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Pero siyempre, yan ang hinaharap rin ng mga tao eh. Sale, sale, sale. 8090 ay wala na akong pag-asa yan. Nakakainga talaga eh. 4234, ay sir, ako, ko wala na ako talagang pag-asa yan. Habang nagtatagal, lalong lalaho ang traffic eh. Kahit kasi lalong dumadami na ang sasakyan. Pwede lang ako siguro lumuwag yan kung gagawa tayo ng sky over, flyover, yung mga ganyan, highway, kailangan lang talaga. Oh. Tapos sa itong 292 sa Piapiaweng sa akin, wala na pong pag-asa yan. Malala na po ang traffic, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi dito talaga sa Pilipinas na sa ibang mga syudad, matraffic na rin. O kasi ngayon, natagtag pa, Pasko, di ba? Tumataas daw ang volume yan. Sa EDSA ko lamang tumataas ng hanggang 20% doon sa dating bilang tuwing holiday season. Tapos kaya nga, kanya-kanyang diskarte na lamang yung mga motorista para maibsan yung permission dulot nga naman ng traffic na parang parking lot po ang EDSA, di ba? Takal gumalaw. Sabi ng State 3655, wala na pong pag-asa yan, Sir Weng. Puno na po ang EDSA. Tapos nagpentag pa tayo ng mga e-bike dyan. 7283, sabi naman ho niya, good morning, may pag-asa pa. 7224, wala na pong pag-asa yan. Dami yung sasakyan. Doon po yata ang Tapos entrance. pasawa yung mga driver natin. At saka yung nabanggit na, di ba? Yung mga traffic enforcer pa. Naku po, oo. 4650 ay meron po. Dapat na po magkaroon ng, kumbaga, may face out tayo ng mga lumang sasakyan. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna po samantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Meron tayong car face out policy raw.